Hello guys! Welcome to today's Topic TV. Ito na po ang part 2 ni ating mambubudol. Matatandaan si ate ang naging star of the night natin nung gabing lantakan niya ang 2 isaw at itlog ng walang bayad. At nakadilihensya pa ng 50 pesos dahil nang hingi pa ito ng sukli sa tindera. Abay matindi! As usual, tamang food trip na naman siya dito sa isang karenderiya kung saan nagpasabog ulit ng lagim si ate. At syempre suot pa rin niya ang kaniyang paboritong outfit na walang laba-laba. Ilang kainan na kaya ang nabiktima ng babaeng ito. Ang matindi pa nito, nang hihingi pa talaga siya ng sukli kahit hindi pa siya nagbabayad. Talaga namang pagkakatigas ng fest ni ate at sinisigurado pa niyang busog na busog siya sa kanyang mga kinain. Ikaw ba naman kumain ng libre? At dito na nga niya susubukang humingi ng sukli sa tindera at wag ka, siya pa itong may ganang magalit pagkatapos mabusog. At dahil 150 lahat ng kinain niya, nagbigay na daw siya ng 2 tig 100 at may 50 pa siyang sukli. Napapaisip at nagtataka tuloy ang mga tindera dahil wala silang maalalang ibinigay na pera ng babae, which is ibang customer naman yung nag-abot ng bayad at hindi siya. Ang matindi pa nito ay pinapa-review pa niya sa CCTV kung nagbigay ba siya ng kaniyang bayad. Tapang ng apogs talaga nitong si ate. At demanding pa tong si ate dahil ayaw niya daw na pinaghihintay siya dahil may trabaho pa siya. At nung sinabi ng tindera na antay lang at rene-review pa sa CCTV, sinabi ng babae na papaano naman daw yung trabaho niya kung maghihintay pa siya. Paano po yung trabaho mo, ate? Paano po yung trabaho ko? Yung nakaraan yung trabaho ko, ganyan din po. Paano nagtatrabaho po? Bukakas po yun eh. Opo. Trabaho ko, at pakita kayo, nalilig sa trabaho namin eh. Wow naman talaga namang pinagpipilitan niyang kunin ang kaniyang sukli. Ang tindi talaga ni ate, di na nga nagbayad, may libreng pagkain na. Abay, gusto pa ng sukli. Sarap talagang kurutin nitong babaeng ito. At minamadali pa niya ang mga tinderang suklian agad siya dahil malilate na raw siya sa kaniyang trabaho. At ito pang nakakatawa dahil sinabi pa ng babae sa mga tindera na palitan na daw nila ang kanilang amo dahil pati kasamahan niya sa trabaho ay ganun din daw ang nangyari. Malala na talaga ang tama ni ate. Palitan niyo po yung amo ko, pagkakay niya na. Ay, mas po pinagpipili sa pangkayara. Balik lang na. Tangina, lagi kayong may nakarang ganyan din eh. Ito lang po. Kung kasama ko ganyan din po. Lagi naman kami kinakain. Lagi naman kami kumakain. At dahil nahahalata na ng mga tindera si ate, di na nila ito pinapansin. At hindi lang yan, marami pang nabiktima itong si ate dahil bukod sa mga karinderya at iba pang kainan, ay puntirya din niya ang tindahan ng mga manok sa palengke. Dito ay nagbigay na daw siya o nagbayad ng 1,000 sa tindero. Nalabis namang ikinagulat ng mga ito. Subalit di rin naman umubra ang babae sa kaniyang modus. Ang babaeng ito ay nahuli na sa barangay. Subalit pinakawalan din dahil sa maliit lang naman daw ang kaniyang nakuha. At siguro iniisip din nila na may tama itong babaeng ito. Subalit ang mga ganitong klaseng style o modus ay ginagawa nilang alibay para makapanloko ng kapwa. Ang iba'y nagbabaliw-baliwan para makapagnakaw. Ang iba na may pagkatapos mong mahuli ay iba-iba na ang sinasabi. Ingat na lang po tayo maging sa mga nangangalakal sa ating bakuran. Ang iba kasi kunyari nangangalakal pero loob ng bahay niyo na pala ang minamanmanan. Di naman natin nilalahat pero mas mabuti na ang nag-iingat. Kaya't tandaan na lang natin ang pagmumukha ng babaeng ito dahil baka magawi pa sa mga tindahan nyo at kayo naman ang sumunod na mabiktima niya.